Okay, mabiyayang umaga po sa ating lahat. At tulad po ng aking naipangako, pagkakataon na po natin para ibigay po natin yung mga second coming verses. Okay, so nauna po kasi dito yung kaibahan ng rapture sa second coming. Then sumunod po yung mga rapture verses, mas marami po yon kaysa po dito sa ating second coming verses na actually 2 talata lang po. Ba't 2 talata lang? Dahil naniniwala ako kahit 2 talata lang po ito, sapat na po ito para mabigyang diin yung bigat ng usapin tungkol sa second coming. Okay? Para maiwasan din po ang pagkalito. Kasi alam po ba ninyo, yung mga ibang verses po na tumatalakay din po dito po sa second coming, napagkakamalan po nila na yun yung na yun yung sa, anong tawag dito? Sa rapture din. Para maiwasan po yung ganyang catastrophe, binigay ko lang po itong 2 verse na nagsasabi, hey, sa second coming ito. Okay? So, umpisahan na po natin. Kung may mga Bibles po kayo, I ask you na sana po inyo po itong buklatin at sabayan naman po ninyo ako sa ating pag-aaral. Zechariah chapter 14 verse 4. On that day, his feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two from east to west by a very wide valley, so that one half of the mount shall move northward and the other half southward. Okay, ito po siya. Nakita po ninyo yan? His feet shall stand on the Mount of Olives. Okay. Sa rapture, si Jesus darating para kunin ang kanyang mga mananampalataya, his believers. But siya po ay nakasuspend lamang dito sa air. Tayo po ang papalitan ng katawan. Pag napalitan niya ng katawan natin, papaitaas tayo to meet Him in the air and to see Jesus Christ for the very first time. Okay? Yan po mangyayari sa rapture. Pero sa Zechariah chapter 14 verse 4, maliwanag na pinatutunayan yan. Siya po ay darating sa Mount of Olives. Why? Bakit po sa Mount of Olives? Dahil dito po siya pumanik, papaitaas patungong langit nung siya po ay bumalik sa langit. 'Di ba? Sabi ng kanyang mga alagad, napatingala sila, napanganga sila. Then, may isang angel na nag-appear. Bakit kayo nakatingala? Hindi ba ninyo alam na ang Jesus na ito na pumanik ng ganitong paraan, sa ganitong paraan din babalik? But sa kanyang pagbabalik, kasama niya ang kanyang mga believers, yung mga kinuha niya sa rapture. Okay? So, yun lang po. Mas simple lang po itong paliwanagan natin regarding the verses of the second coming. Okay. May binabanggit dito, and the Mount of Olives, mismo yan ha, and the Mount of Olives shall be split in two from east to west by a very wide valley, so that one half of the mount shall move northward and the other half southward. Napakalakas ng dagundong, napakalakas na lindol pagdating ng Panginoon. It means the King of Kings already arrived. Nandiyan na siya. Dumating na siya. Okay? Ang buong kalawakan, ang buong sangkatauhan, lahat ng yan nanginginig sa kanyang presensya. God of gods, Jesus Christ, already arrived. The King of Kings and the Lord of Lords. Okay? So, ang makikita pa po natin dito, itutuloy ko po, pagdating po ni Jesus, yung mga Jews o yung mga Hudyo na kanyang daratnan, sila po ay iiyak. Tatangis, sabi ng Bibliang Tagalog. Sapagkat marirealize nila, yung nire-reject nila na si Jesus, they will realize na yun pala ang tunay nilang Messiah. Alam po ba ninyo, ang daming hinahanap na Messiah ng mga Hudyo. Ngayon si Rab Shlomo Yehuda, yun daw ang kanilang Messiah. It's so sad. It's so sad talaga. No? Na ganun ang trato nila kay Jesus Christ. Hanggang ngayon. In fact, pag naririnig ang pangalan ni Jesus diyan sa Israel, nakaban yung mga Christian diyan para mag-share ng good news ni Jesus. Ganyan po katindi. Kung meron man mga lahi na galit kay Jesus, mga Hudyo po yun. Hindi naman po ibang lahi. Mga Hudyo ang galit kay Jesus up to now.
up to now. They don't believe that He's the Messiah. They don't believe that He's the one that God is talking in the Old Testament. So up to now, they still harden their hearts on Him. So it's a very sad truth. But naging daan po yan para mabuksan yung daan para sa ating mga Gentiles. Kaya tayo mga Gentiles, tayo ngayon ang apple of the eye ni Jesus. Tayo mga naging Kristiyano. Pag naging Kristiyano ka, wala ng Gentiles, wala ng Hudyo. Iisa na tayong lahat kay Jesus. Tayo po ang mga bagong nilalang. Tayo mga new creation na tinatawag. Tayo yung kanyang susunduin sa rapture. Okay? Yan po ang mangyayari sa second coming. So, isang verse na yung binigay ko, Zechariah 14:4. Last verse, dalawa lang naman po ito, kaya ito na yung last natin. Revelation chapter 19. Mahaba po ito. Okay, Revelation chapter 19 verses 11 to 21. Mahaba po ito. Okay? So, kung ready na po kayo, pakikuha naman po ang inyong mga aklat, ang mga Bible, no? Revelation chapter 19 verses 11 to 21. Handa na po ba kayo? I'm giving you a chance to get your Bibles with you, please. Kasi nag-aaral po tayo. Okay, siguro nakuha niya na po, ano? O, meron kayong mga apps diyan sa mga cellphones niyo, sa mga iPhones niyo. Please do open it for a while. Revelation chapter 19 verses 11 to 21. Okay. Meron pong title dito sa Bible ko na The Rider on a White Horse. I love it. I love it, you know? Okay, babasahin ko na po siya. Sasalin ng English Standard Version or pinaka-popular na version ngayon, ang ESV. Then I saw heaven opened, and behold, a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True. And in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems, diadema, no? And he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the Word of God. Tanda po ninyo sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And kung tatalon tayo sa verse 14, and the Word became a human being, became flesh, and dwelt among us. Yeah. Okay, tuloy natin. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. Gustong-gusto ko yung verse 14 dito. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, tayo yun. Nakabihis tayo, arrayed, nakasuot tayo ng fine linen, white and pure. Naging white and pure tayo because of His blood, right? White and pure, were following Him on white horses. Nakasakay din tayo sa mga kabayo. Pero sinusundan natin siya na nakasakay sa kabayong puti, si Jesus. I love this. Wow, ganyan tayo kamahal ni Jesus. 15. From His mouth comes a sharp sword, with which to strike down the nations, and He will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On His robe and on his thigh, He has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Okay? Then I saw an angel standing in the sun, and with a loud voice he called to all the birds that fly directly overhead, Come, gather for the great supper of God, to eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses. Wow, pati flesh of horses, ha? And their riders, and the flesh of all men. Talaga naman, may maggagather daw, no? Then I saw an angel standing in the sun, and with a loud voice he called to all birds that fly directly overhead, Come gather for the great supper of God, to eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and their riders, and the flesh of all men, both free and slave, both small and great. And I saw the beasts and the kings of the earth with their armies gathered to make war against him.
Ito po yung lalaban sa kanya. Beasts and the armies. Okay? And I saw the beasts and the kings of the earth with their armies. Sino ba yung beast? Yung Antichrist yan. Lalabanan nila si Jesus Christ. Ang kapal naman ng mukha nila. Yes, ang kapal ng mukha nila. Kala nila lalabanan nila ang Panginoon, no? And I saw the beasts and the kings of the earth with their armies gathered to make war against him who was sitting on the horse and against his army. Pati po tayo, tatangkain tayong saktan during that time ng Antikristo. Nagkakamali po siya dahil hindi niya tayo kakayanin because nasa side tayo ni Jesus, no? And the beast was captured. Ayan na. And with it the false prophet, who in its presence had done the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast, ito yung 666, and those who worship its image. These two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. Okay. Mahuhuli po yung isa po sa mga tawag dito, ano yun? Pinaka-climax ka lang natin pa. Sa pelikula, pinaka-climax eh. Isa po sa pinaka-climax nitong second coming yung pagka-capture dito po sa Antichrist at sa false prophet. At they will be thrown into the lake of fire forever and ever to be burned there. Sila po yung buena mano doon sa lake of fire kasi wala pa pong mga tao ngayon doon eh. Sila muna po ang mauuna ron. Mauuna po sila kay Satanas kasi po Satanas, ibabound siya, ikukulong po siya ng 1,000 years. Okay? Yan po ang isa sa pinaka-main event ng second coming of Jesus. Yung pagkahuli dito sa beast, yung Antichrist, at yung pagkahuli din naman sa false prophet. Pero ang pinaka-main event naman po nitong, anong tawag dito? Rapture, yun po yung pagkuha sa atin. Amen. Pagkuha sa atin. At saka yung pagsisimula dito sa baba ng 7-year tribulation. I hope nakukuha nyo po yan. Okay, last verse na po tayo, yung verse 21. And the rest were slain by the sword that came from the mouth of him. Ito po yung mga armies ng Antichrist. And the rest were slain by the sword that came from the mouth of him. Mouth of him who was sitting on the horse. Jesus. Nagpakawala siya ng salita. Okay? And all the birds were gorged with their flesh. Nabusog ang mga ibon sa kanilang mga laman. So, ang second coming po ay magandang pag-usapan kung alam mo how to rightly divide the scriptures. Pero kung lito ka, tatamarin ka mag-aral ng Revelation. Tulad ko po dati, hindi ko po ito pinapansin. Nalilito ako. Although may mga alam ako, may mga naiintindihan ako, pero hindi ko nira-rightly divide. So napagkakamalan ko, yung verse dito po sa, na matatagpuan po sa Olivet Discourse o Matthew 24, napagkakamalan ko po yun po ay tungkol sa rapture. Dahil yun po mga tinuturo ng mga tagapagturo namin dati, tulad ng mga pastor namin dati, ng mga kinamulatan namin dati, yan po talagang tinuturo nila na yung nasa Matthew 24 na po, pwede mo tungkunin na verse para po sa rapture, which is wrong, which is talaga po namang wrong. Dahil rightly divide the word of truth in order for you na hindi ka maligaw. So, ang panalangin ko po, isulat lang po ninyo ito. Revelation chapter 19, verses 11 to 21. Di po ba? Tapos yung isa kanina, Zechariah chapter 14, verse 4. So, ayun lang po. Ang dalawang verse lang po yan. Pero napakasustansya po yan. Sapat na po yan. Ako naniniwala, sapat na po yung dalawang verse na yan para ang tao hindi malito kung ano ang rapture at kung ano ang second coming. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Will you please share this video so that marami po mag-benefit at maraming mga tao rin ang matuto kung ano po ba ang kaibahan ng rapture at ng second coming. Umaasa po ako at nagpapasalamat po sa inyong lahat na ito po inyong ibabahagi sa iba. Para po ang pangalan ng Panginoon Kristo ay lalong matanyag sapagkat mapa-rapture man o mapa-second coming niyan, ang bida pa rin dyan ay si Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.